Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Isang malamig at tahimik na gabi noong June 15, 2007 sa Washington Township, Michigan nang makatanggap ang sheriff ng report na isang babae ang nawawala at tila naglaho na lamang na parang bula. Agad rumisponde ang dalawang kapulisan at nang makarating sila sa bahay, hinarap sila ni Roger Blanchard para magbigay ng impormasyon tungkol sa nawawala niyang live-in partner na si Marilu Johnson. Ayon kay Roger, ang huling beses na nakita niya ito ay noong nagsabi si Marilu na lalabas lamang dahil meron itong gagawin at pagkatapos ay magja-jogging. Pero ito na ang huling beses na nakita niya ang kasintahan. Pinayagan ni Roger ang mga kapulisan na magsiyasat at mag-imbestiga sa bawat sulok ng kanyang property. Walang nakita ang mga investigador sa loob ng bahay, kaya nag-request sila kay Roger na i-drain ang tubig sa pool para doon magsiyasat. Pero wala silang nakitang kasuspe-suspecha. Ano ang posibleng nangyari sa isang mapagmahal at mabait na Filipina na si Marilu Johnson? Si Marilu ay ipinanganak noong 1957 sa Pilipinas. Siya ay nakapangasawa ng Amerikano pero walang nakakaalam kung paano sila nagkakilala. Siya ay dinala nito sa Amerika para makapagsimula sila ng bagong buhay. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga at nagkaroon sila ng 3 anak na pinangalanang Jared, Gerald at Jason. Ang kanilang pamilya ay malapit sa isa't isa, pero ang kanilang tahimik na buhay ay nagbago nang na-diagnose ng cancer ang asawa ni Marilu at kalaunan ay namatay. Kahit nag-iisa sa pagpapalaki sa 3 anak at wala siyang kapamilya sa Amerika, masasabi mo na naging matatag si Marilu. Nagtrabaho siya ng maigi upang maibigay ang mga pangangailangan ng mga ito. Inilarawan siya ng kanyang mga anak bilang mabait, masipag at kanilang best friend. Kahit mahirap na itaguyod ang kanyang mga anak, nagpursige si Marilu hanggang isang araw ay nag-cross ang landas nila ni Roger Blanchard. Agad nagkamabutihan ang dalawa at sa loob lamang ng ilang buwan na sila ay magkarelasyon, ang mayamang negosyante ay inalok si Marilu kasama ang kanyang 3 anak na tumira sa kanyang bahay sa Michigan. Nagbago ang buhay na mag-iina na makatuntong sila sa tahanan ni Roger. Ayon sa anak ni Marilu, agad binilhan ni Roger ang kanyang ina ng bagong sasakyan, mga mahal na regalo at nang sumapit ang 16 nilang kaarawan, silang lahat ay binilhan ni Roger ng mga sasakyan. Si Roger ay dating isang engineer na nagtrabaho sa NASA. At dahil sa maganda niyang sahod at galing niyang humawak ng pera, kalaunan ay nakabili at nakapagtayo si Roger ng isang factory. Nang siya ay magretiro, ipinagbenta niya ito at siya ay naging milyonaryo. Kahit na imbestigahan na nila ang loob at labas ng bahay ni Roger pati ang posibleng lugar kung saan nag-jogging si Marilu, ay hindi pa rin nila ito nakita. Kung pamilyar ka sa normal na proseso ng pulisya sa Amerika, ang una nilang hakbang na ginagawa ay tinatawag na process of elimination. Una nilang tinitingnan ang mga tao na malapit sa biktima, kaya ang una sa listahan nila ay si Roger. Tiningnan nila ang relasyon ng dalawa pero nang ma-interview nila si Roger ay sinabi nito na kahit ang agwat na kanilang edad ay mahigit 2 dekada, silang dalawa ni Marilu ay hindi nag-aaway at mahal na mahal nila ang isa't isa. Nawala ang kanilang duda at suspecha sa milyonaryo dahil matanda na ito at sa estado ng pangangatawan ni Roger ay imposible ito makagawa ng masama kay Marilu. Pati ang 3 anak ni Marilu ay ipinagtanggol din si Roger dahil naniniwala sila na hindi kayang sakta ni Roger ang kanilang ina dahil talagang napakabait nito. Pagkatapos nilang tanggalin sa listahan ang kasintahan ni Marilu,
Ang sunod na tiningnan ng mga investigador ay ang mga tao na hindi masaya sa relasyon ni Roger at Marilu. Ang mga anak ni Roger sa kanyang unang asawa ay lumalabas na hindi pabor sa relasyon ng dalawa. Nang binisita ng mga investigador ang mga ito, ay lantaran nilang sinabi na si Marilu ay sinadyang targetin ang kanilang matandang ama dahil gusto nitong mapasakamay ang yaman nito. Inilarawan din nila si Marilu na isang gold digger. Nang sinabi ng mga investigador sa mga anak ni Roger na nawawala si Marilu, ay hindi man lang nila nakitaan ng mga ito ng pag-aalala na agad namang ipinagtaka ng mga otoridad. Sa pag-iimbestiga ng mga detectives, lumalabas na gumawa pala ng paraan ang mga anak ni Richard para paghiwalayin ang dalawa. Isang beses nang maospital ang matandang milyonaryo, ang kanyang mga anak at kanilang mga abogado ay pinalayas sina Marilu at kanyang mga anak sa bahay ni Roger. Kasama ang kanilang mga abogado, dumating ang mga ito sa bahay ni Roger na may dalang truck at sapilitan nilang pinalayas ang mag-iina. Dahil sa wala silang laban dahil may mga abogado ang mga ito, walang nagawa si Marilu kundi umalis at gamitin ang truck na dala ng mga ito para ilagay ang kanilang mga gamit palabas sa property ni Roger. Pagkatapos mapalayas sina Marilu sa mansyon, hindi na nila kinontak si Roger at binura ng mga anak ni Marilu ang phone number nito sa kanilang mga cellphones. Pero ang pagpapalayas kina Marilu ay hindi alam ni Roger dahil pinalabas ng kanyang mga anak na siya ang nagpapalayas sa mga ito. Kaya sa mga panahon na siya ay nasa ospital, hindi siya kinontak ni Marilu. Nang si Roger ay makarecover at makalabas ng ospital, ginawa niya ang lahat para makontak ulit si Marilu. At nang mapaliwanagan niya ito, sila ay nagkasundo ulit at ang mag-iina ay bumalik ulit sa kanyang mansyon. Si Roger ay nanatiling masama ang loob sa kanyang mga anak at ayon naman sa mga anak ni Marilu, walang respeto ang mga anak ni Roger sa kanilang ina at di umano ay nagseselos ang mga ito dahil sa pera. Nagtalaga ang mga investigador ng mga undercover detectives para manmanan ang mga anak ni Roger. Pero wala silang nakitang kasuspe-suspecha sa kilos ng mga ito, kaya tinanggal nila ang mga ito sa kanilang listahan ng posibleng mga sospek sa pagkawala ni Marilu. Nang ma-eliminate nila ang pamilya ni Roger sa posibleng mga sospek, tiningnan nila ang ibang anggulo. Ayon sa mga kaibigan ni Marilu, si Roger ay nireguluhan ito ng isang mamahaling alahas na nagkakahalaga ng mahigit $250,000 o 13.7 million pesos as of this recording. Nalaman nila na ang alahas ay nawawala kaya agad silang nagsuspecha na ang pagkawala ni Marilu ay may posibleng kinalaman sa alahas. Tiningnan nila ang anggulo ng pagnanakaw dahil sa tip na natanggap nila mula sa kasambahay ni Roger. Ayon sa salaysay ng kasambahay, 2 araw bago mawala si Marilu ay pumunta sa bahay ni Roger ang isang tubero. Nang binuksan niya ang pintuan ay tinanong siya nito kung siya ay nasa bahay para maglinis ng Martes. Agad siyang kinalibutan at nagtaka kung bakit ito nagtatanong ng kanyang schedule. Tinanong di umano siya ng lalaki kung pwede niya bang makausap si Marilu o Roger dahil kailangan niyang ayusin ang sirang tubo sa isang banyo. Pero nang sinabi niya na wala ang dalawa sa bahay, ay nabalisa at nagalit ito. Dahil sa aura ng lalaki, nabalot siya ng takot kaya pagkatapos na mag-usap, ay sinigurado niya na nakasara ang lahat ng mga pintuan sa buong bahay. Ang lalaki na tinutukoy ng kasambahay ay si David Wright na isang tubero at handyman na kinontrata ni Roger nang ito ay nagpa-renovate ng kanyang bahay. Nadiskubre din nila na si Roger ay nag-invest ng malaking halaga ng pera sa business na pagmamay-ari ni David. Sinabi ni David na siya ay tinulungan ni Roger para makapagsimula ng kanyang plumbing business. At dahil sa napakabait ni Roger, pinahiram niya ng $50,000 si David. Ang pagpapaloan niya ng pera dito ay walang kontrata o mga paperworks dahil malaki ang tiwala ni Roger na babayaran ng tubero ang pera kapag kumikita na ang business nito. Pero makalipas ang 1 taon, ni 5 duling ay hindi nagbayad si David. Nang makausap ng mga investigador si Roger ay sinabi nito na ilang araw bago mawala si Marilu
ay kinausap ulit siya ni David dahil gusto ulit nitong humiram ng kadagdagang $50,000. Pero dahil sa wala pa itong nababayaran sa una nitong loan, ay tinanggihan niya na pahiramin ulit ito ng pera. Nagkaroon din sila ng kasunduan na magtatrabaho si David sa mansyon ng walang bayad kapalit ng halaga na kanyang inutang. Agad dinala sa police station si David at sinabi nito na noong araw na nawala si Marilu ay pumunta siya sa mansyon. Sinabi niya na nakausap niya si Marilu dahil kinansel nito ang trabaho na dapat niyang gagawin sa bathtub noong araw na yon. Sinabi niya sa mga pulis na siya ay nadismaya dahil nabili niya ang produkto na ipapalit sa nasirang parte ng bathtub. Pero pagkatapos ng kanilang usapan, di umano ay umalis na siya bandang 2:30 ng hapon. Dito na natapos ang interview dahil tumanggi na si David na sumagot sa kanilang mga katanungan. At dahil siya ang taong huling nakakita na buhay si Marilu, hindi kontento ang mga otoridad at agad silang nagpadala ng mga undercover detectives para matyagan ang mga galaw ng tubero. Pagkatapos ng 1 linggong pagmamatsyag ng mga detectives kay David, nakita nila ito sa isang car wash at itinapon nito ang isang trash bag sa basurahan. Agad nilang kinuha ang trash bag at agad silang kinutuban ng masama dahil nakakita sila ng dugo mula dito. Pero nang bumalik ang resulta ng forensics, ang dugo na nakita ay hindi galing kay Marilu, bagkus ito ay mula sa isang hayop. Nang tila walang nakukuha ang mga undercover detectives sa pagmamatsyag dito, isang pangyayari ang nakatulong sa kanila. Isang state police na nagbabantay sa highway ang nakapansin na hindi tama ang lisensya na ginagamit ni David. Kaya inutusan niya itong itigil ang sasakyan. Nang makalabas ito sa sasakyan, nag-routine search ang pulis sa sakyan at katawan nito. Sa bulsa ni David ay nakita nila ang isang vial na may mga diamonds at ang mga kulay nito ay parehas sa nawawalang alahas ni Marilu. Agad nilang dinala sa presinto si David at pagkatapos nitong tumawag sa kanyang ina, sinabi nito sa mga investigador na handa na siyang magsalita. Ayon sa kanya, noong araw na nawala si Marilu, pumunta siya sa bahay ni Roger para ayusin ang sirang bathtub. Kahit ang napagkasundoan nilang dalawa ni Roger ay gagawin niya ang trabaho ng walang bayad, ay may balak itong singilin ng mahal ang milyonaryo sa bagong parte na ipapalit niya. Inamin niya na kinuntsaba niya ang taong nagbenta sa kanya ng produkto na taasan ang halaga nito sa resibo para kumita siya ng ekstrang $1,000. Nang siya ay dumating sa bahay noong hapon, si Marilu ay saktong lumabas at di umano ay sinabotahe ang kanyang plano dahil kinansel nito ang kanyang trabaho. Dahil sa kanyang galit, kinuha niya ang kutsilyo sa kanyang truck at itinutok ito sa leeg ni Marilu. Di umano ay sinabi niya dito na kailangan niya ng pera pero dahil sa gulat, ang tanging nasabi lamang ni Marilu ay "What are you doing?" Nanlaban di umano ito pero dahil sa mas malakas siya, sapilitan niya itong isinakay sa loob ng kanyang trailer. Bumagsak si Marilu sa kanyang mga gamit o tools na pang-repair at napansin niya na may mga dugo na lumalabas sa ulo nito. Pagkatapos niyang maisara ang kanyang trailer, pumasok ito sa loob ng mansyon at dali-daling kinuha ang bag ni Marilu. Nang siya ay makabalik sa trailer, sinundot niya di umano ang katawan ni Marilu ng kutsilyo pero hindi na ito gumagalaw. Napansin niya rin na may mga dugo na pala na tumulo sa driveway kaya ginamit niya ang hose para tanggalin ang bakas ng mga ito. Nang matapos ay umalis na siya sa property. Para mai-dispatcha niya ang mga ebidensya, sinabi niya sa mga investigador na dumiretso siya sa kanilang property na malapit sa lawa at doon niya itinapon ang bag ni Marilu. Sa isang bakanting lote naman na malapit sa lawa niya, ibinaon ang katawan nito. Makalipas ang ilang araw, hinukay niya ulit ang katawan nito para dalhin at itapon sa gitna ng lawa. Tinalian niya di umano ang katawan ni Marilu ng cinder blocks upang hindi lumutang. Sinabi din ni David na nilagyan niya ng isang patay na hayop ang orihinal na libingan para maikubli ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng mga impormasyon na kanilang nakuha, agad nagpadala ng mga divers ang mga otoridad sa lawa para hanapin ang katawan ni Marilu. Pero bago pa sila makapagsimulang sumisid sa lawa,
Isang tawag ang natanggap nila mula sa isang mangingisda na nakakita ng isang katawan. Pumunta sila sa parte ng lawa at sa lalim na 30 feet, nakita ng mga divers ang isang mahabang bagay. Nang sila ay nakalapit dito, nakakita sila ng mahabang buhok at sigurado sila na ito ay kay Marilu. Hindi kalayuan sa lugar kung saan nila nakita ang katawan, ay nakuha din nila ang bag ni Marilu na naglalaman ng kanyang wallet, passport, ilang mga alahas, at ang kwintas nito pero nawawala ang mga diamonds. Iginiit ni David na ang nangyari ay isang aksidente pero ang mga investigador naman ay hindi naniniwala sa kanyang mga sinabi dahil sa kanilang obserba sa tubero ay hindi ito nagsisisi sa kanyang ginawa. Ayon sa isang investigador, hindi niya nakitaan ng pagsisisi ang tubero dahil ang nakikita niya lang ay isang tao na natatakot na siya ay makukulong. Nang lumabas ang autopsy sa katawan ni Marilu, ang nangyari sa kanya ay hindi isang aksidente. Siya ay nakatanggap ng 8 saksak sa kanyang dibdib, nilaslas din ang kanyang liig at ang ilan sa saksak ay tumama sa kanyang puso. Ang medical examiner ay inanunsyo na ang nangyari kay Marilu ay klarong hindi isang aksidente. Agad nilang inaresto si David at si Sheriff McHackle ay nagdesisyon na personal na sabihin ang malungkot na sinapit ni Marilu sa kanyang 3 anak. Noong January 2015, si David ay napatunayan nagkasala at siya ay pinatawan ng panghabang buhay na pagkakakulong at hindi siya mabibigyan ng parol. Ilang linggo pagkatapos mabasa ang verdict kay David, ay pumanaw naman si Roger. Hanggang sa araw na siya ay nawala ng hininga, naging mabait at mapagbigay pa rin si Roger sa mga anak ni Marilu. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.